Hala. Hello! Hi mga kapuso! Welcome to Pinoy MD Live. This is Dr. Jean Marquez. And sa wakas, nakapag-FB Live din po tayo after several weeks, no? I hope you are all doing well, no? Pero ito po ang layunin ng Pinoy MD, kahit paano makatulong po sa inyo. Not necessarily about COVID, no? But at least yung mga skin problems na madalas na iniinda natin at hindi natin magawang mapatingin sa isang dalubhasa, sa isang dermatologist, lalo na ngayong panahon na ito, no? So I hope makatulong po itong pag-uusapan natin ngayon or i-discuss natin ngayon, which is about eczema, no? Ang eczema po ay very common po. Kapag sinabi mong eczema, it's actually a term for a group of skin disorders, no? A group of skin disorders na ang characteristic po niyan ay madalas na pamumula, pangangaliskis, no? And also itching, no? Or itchy skin, no? This is actually a group of skin disorders and comprising of several skin diseases, which is isa na po dyan yung tinatawag na dyshidrotic eczema. Yung dyshidrotic eczema po, yan yung pagtutubig-tubig at madalas po yan na andito sa mga daliri, no? Madalas po yan, lalo na pag humahawak ng mga detergent, no? Lalo na yung mga kababaihan, yung mga naglalaba po dyan, no? Madalas nagkakaroon po ng mga pagtutubig na yan na butlig-butlig, dyshidrotic eczema. Meron din po yung tinatawag na nummular eczema. Nummular, ibig sabihin coin shape, no? Yung nummular eczema po, bulog yan, nakikita po yan sa mga binte, minsan madalas yan sa bata. And then, meron din pong tinatawag na atopic dermatitis, no? Yung atopic dermatitis po ay yan po rin yung commonly na tinatawag na asthma of the skin, no? Nako, I'm sure maraming nakaka-relate sa atin dyan, no? Dahil I'm sure marami po ngayon na nanunood na merong asthma of the skin, kung hindi man kayo, yung inyong anak, or yung isa sa mga kapamilya ninyo, no? Napakahirap po magkaroon ng atopic dermatitis, no? Hindi po siya simpleng sakit, kung kaya maganda na pag-aralan po natin talaga ano ba itong atopic dermatitis. Kasi po, kung pag-uusapan natin, diretso tayo sa treatment, no? Ang nangyayari po, hindi nakikita ng mga pasyente ang kahalagahan ng mga treatments kasi marami pong dapat gawin eh. At madalas sumusuko na sa kalagitnaan pa lang. Kung kaya't napaka-importanteng maintindihan natin itong sakit na atopic dermatitis o asthma of the skin, no? Ang asthma of the skin po ay, ready na ba kayo? Ito po ang pinaka-common na chronic skin disorder, no? This is the most common chronic skin disorder. Chronic, relapsing, ibig sabihin matagalan na sakit, and paulit-ulit, no? Minsan taon ang pagkakaroon nitong atopic dermatitis at minsan mawawala, minsan babalik po, no? Ano nga po ba, no, ang itsura nitong atopic dermatitis, no? Kadalasan po may inflammation o pamumula ng balat, may pangangaliskis, at meron din po siyang dryness ng skin, no? And also, minsan po nagtutubig, no? At sobrang kate, no? Sobrang kate po niyan. Kung kaya't para mo ma-diagnose ang isang atopic dermatitis, no, dapat paulit-ulit at sobrang kate, dun po same area, paulit-ulit dun sa same area, no? Ang common areas na naa-affect niya ay dito sa face, no, dito sa batok, dito rin po sa may extensors ng mga kamay, sa harap ng kamay, no, dito rin po sa alak-alakan o sa likod ng tuhod, no. And also pwede rin po sa dibdib, sa likod, ganyan, no. Napakakati nito, no. Kung madalas po sa nangyayari ito, no, meron po rin siyang tinatawag na yung mga characteristic yung face niya ng mga pasyenteng may atopic dermatitis. Meron po siya madalas maitim yung paligid ng mata, meron po siyang Denny-Morgan fold na tinatawag o may linya dito, may mga folds yung ilalim ng mata, no? Meron din po siyang, pwede rin po siyang may kaakibat na keratosis pilaris o yung chicken skin, yung parang mga
mga butlig-butlig na parang mga scaly, no, scaly areas, no, dun sa mga pores dito sa upper arms o sa likuran o banda dito sa puwetan, no. At pwede rin po yung tinatawag na may kaakibat itong P. alba. Ito po yung pamumuti na patse na may slight scaling na kala mo an-an pero hindi po yun an-an, no. So, ito po ay madalas yan ang mga itsura niya. And in fact, common po ito, madalas nag-uumpisa ito sa mga bata, no, at 5 years old, no. Pwede po itong atopic dermatitis magkaroon ang isang bata at pwede rin po ang matanda. So usually ang onset po ng atopic dermatitis is at 5 years of age, no. So mga 10 to 20% po, no, 20% of children actually ang nadadapuan nitong atopic dermatitis and 10% po dun sa mga adults, no, sa mga mas nakakaedad na. So usually at 5 years old, no, and below, nag-uumpisa na itong atopic dermatitis na ito. And pagdating po niya ng adulthood, nawawala. But 10 to 30% of mga batang may atopic dermatitis ay pwedeng magtuloy-tuloy yung sakit hanggang tumanda sila, no? At meron din po yung mga adolescents naman, yung mga adolescents from 10-year-old mga to 24-year-old, merong mga maliit na percentage na doon nag-uumpisa, hindi sa pagkabata. So mga 16.8%, they start during the adolescence phase, no? And yan po, karamihan sa adolescents ay nakita nila, no, na lalaki ang madalas na naaapektuhan nitong atopic dermatitis. And when it occurs on males, no, na mga adolescents, usually mas severe sa kanila, no. So, yan po, no. At madalas po itong atopic dermatitis, mas madalas po siya 2 to 3 times more common in industrial countries, no, yung mga modernong countries, no. Probably because of mga pollutants and also stress, no. So, actually po, itong atopic dermatitis na to, no, it can also be hereditary, no? So, ang sanhi po nito pwedeng hereditary. Ang sinasabi nga nila, kung meron ka sa pamilya na merong asthma of the skin, allergic rhinitis, yan po yung bahing ng bahing ka tuwing umaga, no? At meron kang asthma, no? At asthma sa baga and atopic dermatitis, you have more chances of developing, kung nanay tatay mo may ganyan o sa pamilya mo, you have more chances of developing atopic dermatitis or asthma of the skin, no? At usually po, nakikita nila na mas namamana pala ito sa mga nanay, no? Nako, kaya yung mga nanay nyo, tanungin nyo kung may history sila ng mga ganitong mga atopic diseases or allergies, no? Also, sinasabi rin nila na meron po itong, ang cause nito ay pwedeng sa genes, no? Yung sa tinatawag na FLG gene na tinatawag. Ito pong FLG gene, ito ang responsible sa pag-produce na tinatawag na filaggrin, no? Yung filaggrin. Sa ating balat po, kailangan itong filaggrin, no? Example po natin yan, no? Dito po, ito, example to ng ating balat. Nakikita niyo po, no? Ito ang mga layers ng ating skin. So, ready na ba kayo? Medyo huminga-hinga muna tayo dahil medyo baka ma-stress kayo sa pag-explain ko. Kumuha po muna kayo ng kape o juice dyan, o para mas ma-relax tayo, mas maintindihan natin. Ito po actually yung layers of the skin. Makikita mo itong layers ng skin na yan, nakahilera po, di po ba? At para siyang, imaginein mo na para siyang mga tiles na naka-layer, no? In between po niyan, no? In between itong mga cells na to, no? May tinatawag na lipid bilayer. Yan. Yung lipid bilayer, these are actually fats, no? Yan ang nagbibigay ng moisture sa ating skin. Ngayon, asan yung tinatawag na filaggrin? Ito po, yan yung upper layer ng ating skin, no? At dito, yung tinatawag na granular layer. Andito po siya sa loob, yung filaggrin dito sa mga granular cells na yan, no? Ang ginagawa po ng filaggrin actually ay ang ginagawa po niya ay it helps the cells, cell integrity, para it puts in place yung cells, no, para hindi siya umalog o magalaw, no? And also it helps po na to protect the lipid bilayer. Yung lipid bilayer na yan, it helps seal
sinisil po niya yung in-between na mga cells na yan. So, imagine niyo po yung mga tiles, di ba? In-between nun, may mga grout, no? Yung mga grout na yon, kailangan po yan as seal, no? Sealant po siya para magdikit-dikit yung mga tiles na yon. So, yun po ang ginagawa ng Filagreen. Hini-help niya to put in place itong lipid bilayer. And also, it helps also dun sa acid, to maintain the pH of the cells, no? Yung pH po natin is usually 4.5 to 5.5, no? Ngayon, ang tawag po dito sa lipid bilayer na yan, and then sa cells na yan, and then yun sa Filagreen, it all helps dun sa tinatawag na skin barrier function ng ating cells, ng ating skin, no? Skin barrier function. Kasi ang skin po natin, it acts as a barrier, no? It acts as a barrier. Kumbaga, harang po siya para yung mga allergens sa environment, itong mga microbes, kagaya nitong bacteria, fungus, virus, and itong mga chemicals, no? Kagaya ng mga irritants and allergens na nakikita po yan halimbawa sa damit, o kaya sa perfume, o kaya sa pollution, o kaya po dun sa mga tela, no, sa mga halimbawa yung wool, no, is an allergen, madalas po yan, and also sa extreme weather, and also yung mechanical scratching, no, kapag tayo nagkakamot, nagkakaroon po ngayon ng pagkasira itong mga layers na yon, no? Etong mga to, kapag may problem dito sa Filagreen po, ang nangyayari ay nasisira yung lipid bilayer, mas nagigipong alkaline yung skin, at nagkakaroon ng microcracks, no, doon sa ating skin. Ngayon, itong nasa environment na allergen, mas may potential siyang mag-penetrate po tuloy sa loob. Okay? Kumbaga, kagaya nung pag tumatagal na po, nasisira na yung grout, nagkakaroon ng uka-uka na doon, pumapasok yung mga dumi, di po ba? Ganon din ito. Pwede rin pong pumasok yun sa ating balat. And it will cause actually an inflammation, no? Or it will trigger an inflammatory pathway or inflammatory cascade na tinatawag. So, iti-trigger niya yung mga cells na magti-trigger ng pamamaga, swelling, no? Na magti-trigger din po yan ng pangangate, no? So, nangyayari yung inflammatory cascade na yan, pag pumasok yung mga allergens na yan, magkakaroon ngayon ng biglang inflammation. Ngayon, habang pong nasi-stimulate yung inflammatory pathways na yon, ang nangyayari po ay, yan po yung nagpo-produce ng pamumula, tapos pagda-dry ng skin, and pagkakaroon po ng cracks and pangangati, no? Kasi po yung inflammation kung triggered na tinatawag na mast cells that releases histamine. Kung kaya't kapag tayo'y nangangati, binibigyan tayo ng antihistamine, di po ba? So yun po ang isa sa dahilan, no? To control the inflammation, to control the histamine production, and to control the itch. Ngayon, pag nagkamot, di lalo lang pong masisira at paulit-ulit lang na matitrigger na naman inflammation paulit-ulit. Ngayon, sinabi ko po na yung Filagreen also helps in maintaining the pH of the skin. Kapag masyadong tumaas po ang pH dahil sa pagkawala ng Filagreen dun sa mga taong meron yan, lalo na yung mga atopic, na sinasabi nila ang Filagreen daw nila ay sobrang reduced o 50% walang Filagreen. So, ang nangyayari ay mas nagiging alkaline. Kapag po naging alkaline ang ating skin, mas tutubo po dyan yung mga bakterya, no? Mas mag-grow. So, yung Staphylococcus aureus po na bakterya, lalo siyang mag-grow. And in return, yung Staph aureus mag-cause pa ng further inflammation. So, parang nagiging paulit-ulit yung cycle, no? So, yan po, no? So, kung kaya't, may mga triggers na tinatawag from the environment, and also meron ding problema mismo dun sa balat ang mga taong may patient na atopic dermatitis. Ngayon, meron po tayong dun sa habang natitrigger yung inflammatory pathway na yon, kagaya po nito. Ito yung inflammatory pathway, ito yung allergen, ito pa yung inflammatory pathway. Yan yung mga cells, yung histamine, no? Somewhere here po, natitrigger din yung inflammatory pathway na magde-develop or na mag-produce ng or mag-flare ng posibleng asthma,
and allergic rhinitis, no? Kung kaya't sinasabi nila, ito po yung tinatawag na atopic march, no? Yung mga patient na merong atopic dermatitis has a potential to develop later on in their life allergic rhinitis, yung bahing ng bahing, and also asthma, no? Sabi nga nila na imagine 60% of patients with asthma of the skin can develop allergic rhinitis and asthma, no? And also 30% can produce or can develop food allergens kasi natitrigger din yung tinatawag na IgE, no? Doon sa inflammatory pathway, kung kaya may tendency rin sang mag-react sa mga foods later on in their life, no? Yun, ang dami po, no? So, sana naintindihan po natin. Kung kaya't kapag naggagamot po tayo ng asthma of the skin, kailangan mong ito isil yung barrier na yan, no? Dapat yan, intact yan, para hindi makakapasok itong mga allergen. And at the same time, i-control yung inflammation na nangyayari sa loob at yung bacteria na pwedeng kumalat dahil sa pagtaas ng pH ay dapat makontrol din. Ayan. Kaya, bakit importante po yan? In-explain natin. Kasi, kadalasan ng may asthma of the skin, maraming gamot, no? Marami tayong ginagawa. Sinasabi nila, Dok, ang dami namang pamahid. Bakit ang daming kailangan ba akong mag-moisturizer? Napakalagkit, no? Yung moisturizer na yan po, it helps put in place the cells. Kasi pag nilagyan mo siya, mapapalitan niya yung lipid bilayer. Lipid is oil sa skin. Mapapalitan niya yung oil na nawala, no? Dahil nga dun sa problema sa filaggrin na tinatawag, no? Dun sa genes ng mga taong may asthma of the skin. Okay, so medyo kumustahin lang muna natin yung mga nanonood. Si Raquel from Hong Kong, hello! Salamat, sinamahan mo kami. And also, nagtatanong na to sa sakit ng balakang, sa buntis. Nako, si Doc ano po yan? Si Doc Q ang pwede pong mapasagot niyan, no? Ang ating batikang OBGYN, no? Varicose veins, pag-uusapan po natin yan next time, okay? So, ngayon, nakita na po natin yung barrier function, no? So, ang nangyayari po, kagaya yung mga cracks na yan po, no? Nagkakaroon ng cracks sa skin because of the problem in the tinatawag na filaggrin, nababawasan yung oil sa skin, tumataas ang pH, tumataas ang bacterial content, no? So, yung mga cracks na yan, kailangan pong ma-seal off, kagaya na sinasabi ko, by putting moisturizers, and also we need to control the inflammation from within. Pag may cracks din po, nag-evaporate yung water content ng ating ng skin, so kaya nadi-dehydrate at dry na dry ang mga skin palalo ng mga patients with atopic dermatitis, kung kaya't kailangan mo talagang i-moisturize, no? So ano po itong mga nagtitrigger, no? So may problem sa genes, also natitrigger din ito yung mga atopic flare-ups, no? O yung mga pag-worsen ng atopic because of something in the environment na tinatawag, no? So, ano po ba yan? Ito, yung isa dito ay tinatawag na yung mga house dust mite, no? Karamihan, merong nagre-react sa house dust mite. It can cause inflammation, mas pumapasok kasi nga may cracks ang mga skin na hindi natin nakikita yung mga atopic patients. So, nagko-cause naman yun ng inflammation, ng allergic or inflammation in the skin, no? Na kung kaya't nag-worsen. So, house dust mite po. Pwede rin po dyan ang mga perfumes, no? Nakaka-worsen din ng asthma of the skin. Some patients are allergic to that. Pwede rin po yung extreme heat. Sobrang init. Kapag nagpapawis, it can cause itch, no? And also sobrang lamig naman, sobra namang natutuyo yung balat, delikado rin, no?
Another thing is yung mga bacteria sa kapaligiran. Kagaya ng sinabi ko, yung Staph aureus, no, it can cause also inflammation. Or yeast, no, prone din po sila to develop yeast or fungal infection, no, kasi open ang skin to these microbes, no, and also virus. So prone din po sila to develop yung tinatawag na herpes, no, yung herpes na eczema, no? So nagkakaroon din yung iba ng herpes kasi nga open yung skin dito sa mga microbes. And also po yung iba na nati-trigger din ng stress. So bakit anong kinalaman ng stress, no? So actually po, pag tayo'y nai-stress, kung kaya't marami kaming nakikita ngayon ng atopic dermatitis flares, nagpo-produce tayo ng histamine, no? Yung histamine po causes inflammation sa ating balat, no? Also, it can cause inflammation sa baga. Kung kaya't yung iba pag nai-stress, hinihika, no? So, hinihika. So, isa po yun sa dahilan, no? Also, pwede rin po, no, nakaka-trigger ang food, no? Yung food po, bakit food, no? Hindi naman natin pinahid yung food, kinain natin, no? Kasi nga po, sinasabi nila lately na dito sa ating lining ng ating tiyan, meron din po yan dapat na barrier. Yung lining na ating tiyan kung saan tayo nagda-digest ng food, no? Dapat intact din yun. Walang sira, walang micro cracks na tinatawag. Para po, yung ma-digest lang yung dapat i-digest at yung mga hindi dapat, yung mga dapat i-get rid ay dapat hindi pumunta sa circulation natin. Kagaya nung halimbawa, pesticide galing sa pagkain, no? And some foods that can cause an allergic reaction. Ito po yung soya, eggs, nuts, shellfish. Pwede rin po yung tinatawag na gluten, yung mga wheat, barley, rye, no? And also dairy, no? Pwede, it can cause din yung tinatawag na food intolerance or pwede rin na magkaroon din ng lactose intolerance, no? So, ang nangyayari po dyan ay dapat, so, kung papaano yung skin barrier function ng ating balat, ganun din po yung ating gut, no? Yung gut is yung ating digestive system, no? Meron din silang barrier, no? At kapag nasira din po yan because of the foods that we eat, the pesticides, nagkaroon din ng inflammation na tinatawag, no, magkukos ito, maglilik sa circulation, itong mga allergens na ito, at magkukos din ng inflammation, magkukos ng flares, magkukos yan ng flares sa skin, and magkukos din minsan ng flares sa, halimbawa, magde-develop ka rin ng iba sa joints, minsan arthritis, pwede ka rin mag-develop ng asthma, no? Kung kaya't importante din po yung kinakain. And dapat, kung kaya't isa po sa ginagawa ngayong panahon ngayon is to treat yung tinatawag yung leaky gut. Yun nga po, yung leaky gut, hindi masira, may mga microcracks dun sa lining ng cells ng digestive system, no? So, dapat tinitreat din po yan yung tinatawag na leaky gut. So, may elimination diet na tinatawag, ini-eliminate yung mga foods na pwedeng mag-cause ng mga allergies, no, and asthma of the skin. Kagaya ng binanggit ko, yung mga soya, eggs, nuts, shellfish, wheat, and dairy, no. Also, in some patients po, hindi naman sa lahat, ha. And also, dapat po ay nire-replenish din natin yung good bacteria dun sa ating tiyan. Kasi yung may good bacteria po dun sa ating tiyan, kagaya rin dito po sa ating skin, no? Yung good bacteria sa ating skin, it helps na malabanan natin yung mga allergens na aatake sa skin and dito sa ating tiyan, no? So kung kaya't dito pumapasok yung mga naririnig nyo, yung probiotics. These are good bacteria and we need that for our digestive system, for proper functioning of the digestive system. At ang ano po, ang sometimes yung mga probiotics po yan, nakikita po natin yan sa mga sa fermented foods, no? Sa mga vegetables, sa mga sauerkraut, kimchi, no? Sa mga onions po, no? Yung mga prebiotics, no? So, yan po iisa-isahin natin yan kasi baka mag-part 2 tayo. Medyo maganda kasing isa-isahin po natin kung paano natin talaga kayo matutulungan, no? At
in total, no, hindi lang po pamahid, pati rin po yung ating kinakain and also supplementation, no. So yan po yung mga kailangan. And kaya nangyayari po ngayon sa panahon ngayon, no, medyo ang hirap po magkaroon ng kasamahan or ng kapamilya na merong asthma of the skin, no. Kasi po dahil sa sobrang kati din, no, ang nangyayari po ay hindi sila nakakatulog, no? At kapag hindi nakatulog ay ang nangyayari ay low fatigue sila, no? Mahina or mababa ang kanilang energy sa umaga. Tapos yung mga bata na-absent na, no? Tapos yung mga buti ngayon, at least naka-homeschool tayo, no? Di po ba? So, pero naapektuhan po yung kanilang quality of life na tinatawag. So, na-absent na. Tapos yung iba nagiging irritable, no? Kasi nga sobrang kate. Sinasabi nga nila na 91% of patients with asthma of the skin can actually develop itching every day, araw-araw nangangati, no? Imagine niyo, so yung mga babies, yung mga infants, no? In fact, meron akong picture nito, oh, kawawa naman, 'di ba? So, ganyan po ang asthma of the skin sa mga babies, no? Tapos dito sa extensors ng arms, yan, nangangaliskis, no? Namumula, and makikita mo may mga areas ng kinamot, no? Kasi nga sobrang kate. So, tapos kalaunan kapag kinamot ng husto, kumakapal naman, no? Tapos pag kumapal, pag nag-dry, lalong kumakate. So, parang nagiging cycle po ulit-ulit. So, yun po, no? So, it's really important na maintindihan po natin ito, no? So, yan. Ang dami-dami ng tanong, no? Masama po ba lagi na inom ng cetirizine o antihistamine? Na usually po naiinom yan ng matagalan, no? Pero maganda po kasi na hindi lang tayo nakarely sa antihistamine. Dapat po, alam din natin yung mga triggers natin, no? Yung mga triggers na yan. Para maiwasan. Kasi yan po talaga, pag naiwasan mo, hindi ka na kailangang uminom ng mga antihistamine kapag na-control mo yung asthma of the skin, no? Or yung pangangate, no? Also, of course, hindi lang ganun kasimple. Meron rin tayong dapat mga pinapahid, no? So, meron din pong tinatawag na mas natural, no? Na antihistamine. Ito po yung tinatawag na quercetin, no? Yung quercetin actually is from pineapple, no? Na-discover nila yan, no? Dito sa Dole, no? Nung tinanggal nila yung mga ano ba yung prutas, tapos yung mga nasa gitna, no, yung mga stalk, no, doon nila nakukuha yung quercetin na it has a natural antihistaminic effect, no. Pero hindi ganun kabilis ang effect compared sa mga antihistamine kagaya ng mga binanggit mo sa cetirizine, okay? Isa-isahin natin yan next time, no? Excited ako. Pero isahin muna natin yung mga triggers, no? Isa rin po dyan yung tinatawag na animal dander, no? So, yung mga patients na may aso, no, na meron din pusa, no, baka naman po nakaka-trigger din yan ng asthma, atopic flares sa inyo or asthma, no. So, it's important talaga na tingnan nyo na obserbahan nyo, no, kung pag kinilaro nyo ba siya, biglang nangangati ilong nyo, tapos ma-atching na kayo, tapos nangangati na kayo, no. Baka isa rin po yun sa dahilan. Also, sabi nila yung mga tela, no? Yung mga wool, no? So, sa ibang bansa, so wool is very, very allergenic, no? In fact, 91% nag-develop ng allergy dito sa wool, no? Yung mga clothing. And also, yung sweat, no? Kung kaya dapat yung mga sinusuot natin, mga light fabrics na hindi siya masyado mainit, no? Nakakahinga yung ating balat, no? Kasi yung sweat can actually trigger itch, no? Ngayon, pag in-scratch mo, lalong masisira ngayon yung magde-develop ka ng cracks, mas prone ka ngayon to mga irritation from the environment. So, it becomes a cycle. So, you should really know kung ano yung trigger mo. When it comes naman to food, may tinatawag na tayo na food allergy testing. At meron ding tinatawag na food intolerance testing, no? So, yan naman ay pwede niyong itanong po yan sa mga doctor, na mga dermatologists or functional medicine practitioners, and also mga allergologists, no?
Also, isa pa yung trigger na kagaya na sinabi ko is emotional stress, no? Kaya ngayon talaga, ang dami-daming may nasi-stress. Pansinin nyo po, kapag nasi-stress kayo, kumakamot kayo ng ulo nyo. Ganun. Kakainis naman, di ba? Mga ganon. O kaya, pag nag-iisip, yung iba, kutkut ng kamay, kutkut ng paa, kamot ng kamot, no? Lalong kumakapal yung balat, lalong nangangati, no? So, nagiging cycle po yan, no? So, ang stress, kagaya ng sinabi ko, can actually release histamine, no? Yung histamine will be the one to cause itch on the skin, no? Also, ang isa pa po sa pwedeng trigger na sinabi ko are infections, no? Minsan respiratory infection, no? Kapag nagsipon, no? Or pag halimbawa merong sore throat, no? Pwede rin itong mag-trigger ng tinatawag na asthma of the skin, no? Kasi nga po, they share the same pathway. Merong mga pathways dun sa inflammation na yan na kung saan they share the same pathway kapag yung allergen sa balat, pwedeng mag-trigger hindi lang ng asthma of the skin, mag-trigger din ng allergy, no? And ganun din kapag vice versa, kung meron ka namang allergy, mouth throat allergy, or mga respiratory allergies, pwede na rin naman itong mag-trigger din naman ng asthma of the skin, no? So nakita nyo, magkakamag-anak sila itong mga allergies na to, yung mga atopic, nasa atopic family sila na tinatawag, no? So ngayon, paano po natin ngayon, no, makukontrol, no? Since nalaman na natin kung paano nagde-develop itong asthma of the skin, no? Unang-una, we should really avoid triggers. We should moisturize, no? Kagaya ng sinabi ko, moisturize, so that it will keep the barrier function intact. It will protect you from the environment. You need to moisturize. You need to control yung bacteria or mga infections. Kung bacteria ba, virus, herpes, kung may herpes, secondary herpes, or yeast, or secondary fungal infections, no? Kailangan mong makontrol yan. You also need to control the itch. Kasi nga po, kapag hindi mo na-control yung itch, lalo mong kakamutin, lalong masisira na naman yung barrier na yon, yung epidermal barrier na yon. So, dapat dyan pumapasok yung mga antihistamines, no? And also, kailangan mo rin i-control yung leaky gut, no? Or yung food, no? Yung i-control yung foods na pwedeng tanggalin yung foods na nakaka-allergy, and then i-heal natin yung leaky gut, no? Kasi kagaya na sinabi ko po, kung may leaky gut, it can also trigger yung asthma of the skin, no? So, ayan. So, okay. So, iisa-isahin po natin yan next time, no? Yung mga sinabi ko, no? Na mga pwede nating gawin. Like halimbawa, yung mga pagpahid ng moisturizers. Meron tayong ointment, meron tayong cream, meron tayong lotion, no? At meron tayong oils, no? May oils. So, yung mga oils na yan, pwede kang maglagay, coconut oil, no? Pwede po yan, no? At pagdating naman sa mga ointment, pwedeng petroleum jelly, yun nga lang, napakalagkit, no? So, hindi sila nakakatulog sa sobrang kalagkitan, no? Kung kaya't minsan, nag-shift sila dun sa tinatawag na cream, no? Yung cream, kung makikita nyo, yung oil, purong oil yan. Yung ointment, no, ay, or yung mga ointments na yan, mas marami ang oil kesa sa water. So, mas sticky siya. Pagdating sa cream, no, may water and oil rin yan, pero halos pantay, no. So, kumbaga, palagnaw ng palagnaw, no. Pero pagdating dito sa lotion, yan na yung pinaka-mild. Makikita mo, parang halos minsan, parang tubig na lang, no? So, yun from, yung pinaka-moisturizing ang ointment, oil, ointment, and then cream, and then lotion, no? So, kung gusto nyo ma-moisturize ng gusto, dun tayo sa ointment and dun tayo sa cream, no? Yun nga lang, no? Minsan talaga hindi nila ma-tolerate kasi nga mainit. Mainit po, no?
mainit sa katawan and very uncomfortable lalo na sa gabi. So, anong pwede nating gawin, no? So, pwede naman tayong gumamit na lang ng cream, no, na andun tayo sa gitna. And at the same time, maganda na nilalagay natin yung moisturizer kapag kapaligo, no, immediately after bath, no, para pagka mo, idab-dab mo lang siya. Tandaan nyo, wag irarub, kasi the more that you rub it, the more ka nag-focus ng opening dun sa skin, no, lalo mong nagagasgas yung skin, mas prone siya to mga allergic reaction, to irritation from the environment. So, dapat dab lang ang pagligo. At dapat po talaga ay yung mga malalambot lang na mga na mga towels, no? At minsan binibimpo pa, minsan kinakayod ng bato, no? Nako, wag po, nako. Yan po ang madalas na maling ginagawa ng mga tao na nakikita natin. So, dab lang po, and then, habang medyo basa-basa pa yung skin, put the ointment, put the petroleum jelly, or put also the cream, no? Pero of course, kung meron ka mga pamahid that will control inflammation, no, yun muna ang ilalagay mo, kagaya ng mga steroid cream or antibacterial ointment or cream bago dun sa moisturizer, no. So, yan, no. Ano pa nga ba? Ano pa ang pwede nating gawin, no, to help the skin be moisturized, no? Doon muna tayo sa mga pinapahid po. These are yung mga tinatawag na conventional treatments or kadalasan na ginagawa ng derma. Kasi meron din pong ginagawa yung mga nagpa-practice ng functional dermatology, kagaya po ng inyong lingkod, no? So, aside from the moisturizers, no, kailangan din natin to control inflammation, no? Tandaan nyo, may inflammation, kaya mapula. So, dyan po pumapasok yung mga corticosteroid, yung mga steroid creams, no? Also, pwede rin yung tablet kung malalana, yung mga prednisone, no? Yung mga yon na binibigay po yon, no? O yung mga dexamethasone, binibigay din po niyan, no? To control the inflammation para maagapan agad. Also, sinabi ko, since disturbed yung kanyang pH, so, yung pH niya mas alkaline, no? Mas mataas, nasisira because of the loss of filaggrin. Ang nangyayari ay dumadami yung bacteria, yung Staph aureus sa ating katawan, no? Sa ating balat. Kung kaya't importante na maglagay din ng antibacterial, no? Antibacterial cream or ointment, no? And sinasabi nga nila na pag naglagay ka ng antibacterial, pwede ka rin maglagay dito sa may bandang labas ng ilong. Kasi usually, most of the patients who have asthma of the skin, they have Staph, yung carriers sila, they're nasal carriers of the bacteria Staph aureus here sa nose. Kasi madalas meron din silang allergic rhinitis. Kung hindi mo yan napuksa, yung bacteria dun sa nose na yan, pwedeng kumalat ito sa balat, and then mag-cause din ito ng mga infection sa skin and asthma of the skin, no? Kung kaya't nilalagyan din po ng cotton buds dito sa labasan ng mga tinatawag na mupirocin, no? Yung mga antibacterial creams, no? Or yung mga tinatawag na mga fusidic acid, no? So, yon ang pwede pong mga magawa natin. Also, pwede rin kung malala, nagbibigay tayo ng antibacterial capsules, no? And also, kung meron namang yeast, no, may mga secondary fungal infections, no, nagbibigay rin po tayo ng antifungals, no? So, important din to control the infection. Kasi kung hindi mo na-control yung mga microbes na yan, this will cause further inflammation, no? Nako. Lalo, kaya minsan, kasi nangyayari po madalas, no, nakikita natin, yung mga may asthma of the skin, parati na lang silang steroid, antihistamine, steroid, no? Ang steroid actually, walang masama. In fact, yan ang binibigay talaga natin. Ang problem is, hindi na-a-address yung bacteria, no? Kasi kapag lagi matagal ka na nagpapahid ng steroid, mas naminipis yung iyong skin,
also, medyo hindi na kumakapal yung barrier function ng skin, mas prone ka to irritation. And also, the staph aureus na doon lang sa ating balat, we have naturally occurring staph aureus, pwedeng kumalat, no? So, this can cause further inflammation. Kung kaya't kapag naglagay sila ng steroid na katagal-tagal, gaganda, tapos, pag hininto, biglang magagalit, biglang magkakaroon ng flare, no? Kasi hindi nga po na-control, no, yung bacteria dun sa skin, no? Kaya important din to give antibacterials, no? Meron po tayo mga antibacterials na capsules, no? Meron ding pamahid, no? And also meron ding mga natural antibacterials, yung mga herbs, no? Meron din po tayo niyan. Kapag later on, kapag hindi severe, no, we can give that to yung mga herbs na yon, na mga natural antibacterials. Another thing po na pwede nating magawa as an antibacterial, eh yung sabi nila, meron pong pag-aaral sa States, no, na gumagamit sila ng bleach, no, na yung bleach na yon, yung sodium hypochlorite, yung pang-disinfect po natin, no, hinahalo nila yon 1 cup, no, hinahalo nila yung 1 cup na po yon, nilalagay nila sa bathtub, no, and then, nagbababad sila doon. This acts as an antibacterial daw po, no? So, this is a good antibacterial. So, and then nakikita nila na nakukontrol, no? Nakukontrol po yung flares ng asthma of the skin, no? So, kapag ganyan po, no? Inaaraw-araw, minsan every 3 days, minsan once a week, no? So, siguro tayo, yung mga wala namang bathtub po, di po ba, no? Pwede sigurong magbanla tayo nung may bleach na yon, sodium hypochlorite, pero sana po magabayan kayo ng dermatologist, no? Probably, siguro, half teaspoon, no? Tapos ilagay mo sa isang balde, no? Ng tubig. Wag na po yung may scent, ha? Wag na yon, no? And then, ibanlaw lang po, no? Pagkabanlaw, medyo ibabad lang ng konti, siguro mga 10-15 minutes, magbanlaw kayo ulit, no? With water and soap, no? Banlawan nyo ulit sa katawan nyo. Huwag nyo po iinumin, ha? Nako, huwag na wag, no? Yan po ang delikado, no? So, sinasabi nga po nila na nakakatulong din po yon, no? Pero hindi po yun sa mukha nilalagay, ha? Doon lang po sa katawan. Ngayon, yung mga yung pag-control naman po ng itch na tinatawag, yan po, dyan papasok yung tinatawag na antihistamine, no? Yung antihistamine, yan na yung sinasabi natin, it controls yung histamine that causes itching, no? Itching of the skin, no? So, may mga antihistamines na yan. Kung naririnig nyo, meron cetirizine, hydroxyzine, merong loratadine, no? Meron pong mga ganyan, no? Madalas na ang patients ay nakaganyan, minsan months, no? Or tapos gradually na tinatanggal, no? Kapag mas controlled na. And of course, no? Kagaya na sinabi ko, meron ding quercetin. Na para nating balikan po, yung quercetin minsan binibigay po yan, no, 500 milligrams twice a day, no, minsan 1 to 2 grams na binibigay po yan, no. Actually, it's a natural antihistamine. And may mga natural, mga anti-inflammatories din na tinatawag, no. Bukod dun sa steroid, no, we can actually give din yung tinatawag na curcumin, or this is the active form doon sa turmeric, no. Yung turmeric o yung luyang dilaw, no, o pwede rin pong yung iba, nagbibigay din po ng tinatawag na boswellia. Yung boswellia is a potent anti-inflammatory po. At yung boswellia po actually ay, ano po yan, no? It's from frankincense, no? So, from frankincense yan. Minsan binibigay nila yan at 1 to 2 grams, no? Pero maganda, maalalayan din po kayo ng isang functional medicine practitioners or functional dermatologist, no? Also, may mga anti-inflammatory. So, dapat din ma-replenish mo yung oil, no? Kasi po, nasira yung oil no? Yung oil na dun sa ating epidermis, no? Dun sa ating skin, no? Ma-replenish mo yan. And most of the patients who have atopic dermatitis have actually have deficiency of fatty acids. Kung kaya't nag-omega-3 fatty acid po tayo, piniinom natin sila yon. At the same time, omega-3 fatty acids also has
anti-inflammatory effect, no? So, gaya na sinabi ko, avoid triggers, no? One of the trigger also is scratching, no? Kasi pag in-scratch mo, it creates mga opening on the skin, no? So, paano mo ma-avoid yung scratching? Of course, with the antihistamine, no? With the anti-itch, and also, i-cut nyo yung mga nails nyo, no? I-cut, lalo na yung mga sa babies, no? Sa mga bata, i-cut nyo yung nails, or mag-mitten po tayo, no? Sometimes, no, kapag naglalagay tayo ng mga, pag walang infection, no, naglalagay tayo ng moisturizers, pwede nating lagyan ng plastic, no, or yung parang, yung plastic pang microwave ba, para mas pumasok yung mga moisturizers dun sa loob ng skin, no. Also, may mga nagsasabi rin po na sometimes meron din mga heavy metals, no? Dun sa mayroong konting mga pag-aaral dyan, may mga pag-aaral po pala dyan na nagsasabi na heavy metals can also trigger inflammation dun sa gut natin, no? And then it can trigger inflammation in the circulation and then dun sa skin, no? Also, so ano yung mga heavy metals na po yun, no? Minsan nakikita natin yan dun sa ating mga fish, no? Dun sa pesticide, no? Yung mga spray, dun sa mga kinakain natin ng mga gulay, no? So, pwede rin po yan, no? Madalas, no? We get that. And also from the environment as well, dun sa mga paint, no? So, may mga heavy metal exposures, no? Yung mga iba, no? Kung kaya, hindi lang po natin ginagamot yung labas, yung loob din po is very important. Okay, magsagot po tayo ng mga ilang katanungan natin. Sunflower oil, okay din po ipahid pag sobra dry skin. Okay din naman po ang sunflower oil, no? Okay din po siyang gamitin na pang lock-in ng moisture, lalong-lalo na yung mga oils na yan. Pwedeng coconut oil din, no? So, okay po yan, no? Pwede din olive oil, no? So, whatever works po, subukan nyo, no? Kasi iba-iba po ang ating balat, no? VCO is also good because it is actually, sabi niya, super effective. Yes, VCO actually has anti-inflammatory effect too and actually has, sinasabi na may antibacterial, no? Pero, gaya na sinabi ko, iba-iba po ang ating balat. Subukan nyo rin po, no? Na-diagnose ng eczema, pero bakit po nabanggit po niya, napacheck ko daw po sa... ano ba? Rheumatoid arthritis. Okay. Kasi po, kagaya na sinabi ko, di po ba pag yung allergy na yon nag-trigger dito sa ating skin ng tinatawag na inflammatory pathways, no? Etong inflammatory pathways, ni-stimulate niya po yung tinatawag na cytokine. I'm sure narinig niyo na po yung cytokine na yan dito sa COVID, no? Kasi ang cytokine yan, yung mga interleukins, that they cause inflammation. And then later on, it can actually trigger yung tinatawag na Th1, and Th2, no? Yung Th1 po, usually, pag na-trigger yan, no, nagkakaroon po tayo, pag excess yung pag-stimulate ng Th1 cells na yan sa ating immune system, pwede rin pong mag-develop ng arthritis, no? So, arthritis, inflammatory bowel disease, no? Pwede rin pong mag-develop niyan. So, minsan nga yung iba multiple sclerosis. So, kaya it's very important po talaga na makontrol yung mga triggers and sa labas, from the environment, and inflammation doon sa loob, no? Yung pong paghugas bayabas, pwede po ba langgasin, no? Pwede po yan kapag, ano po, may opening, pero hindi po tayo uaasa sa bayabas lamang po, ha? Yung iba nga pwedeng ma-irritate dyan. So, I would recommend po yung mga sinabi ko, no? Kapag basa yung skin or halimbawa may infection, pwede po yung saline solution, salt and water, no? Kumbaga, 1 cup of water and 1 pinch of salt, pwede rin po siya, no? Pwede rin po siyang gamitin. Lichen planus, pwede po natin yung pag-usapan next time. Iba po yan. It's a totally different skin disorder, no? Pero ano po rin yan, autoimmune dahil sa immune system din po natin yan. And of course, kailangan din yung kinokontrol yung inflammation, no? With a lot of things, no? Ang isa pa po palang ginagawa namin for atopic dermatitis ay yung tinatawag po na phototherapy. Ang phototherapy ay tinatapat ka po sa mga bulbs, no? Na UVB or narrowband UVB light, no? It can actually control inflammation of the skin. Ayan, no? O baka napagod na kayo sa kakadaldal ko.
Sana po marami kayong natutunan ngayon, ha? Also, yung probiotics po, you can take probiotics. They can be also in capsule form or powder form, no? Yung mga probiotics po, you can buy that, no? And then meron po siyang tinatawag na 15 billion, 50 billion, meron pang 800 billion. Iba-ibang strains po siya ng good bacteria. Why do we need that? Because we need a diversity or iba-ibang klase ng bacteria, good bacteria, in our gut, no? Because this good bacteria helps in the control of immune function of the gut, no? So malalabanan niya yung mga potential allergens na pumapasok din dito sa ating digestive system, no? Skin fighting cream, okay lang po ba yon? Ointment ko po na ginagamit, di po hiyang skin fighting cream, no? Madalas po kasi actually tawag lang po yan, but I have to know kung ano po yung exact ingredient ng skin fighting cream na yan. It's just probably a brand, no? So I cannot comment on that, no? Doc, pag madali ma-allergy sa akin, kailangan ng probiotics. Yeah, as I've said po, kung meron kayong tinatawag na leaky gut, no, kailangan mo rin po ng probiotics, no, but hindi po tayo basta-basta. It's better talaga na ma-examine kayo kasi it's kumbaga, ano yan hindi lang po yan probiotics, no. Meron pa po kagaya ng mga sinabi ko. Also pala, nabanggit ko na sometimes yung mga bata nagiging irritable, no? Ang mga patients, lalo yung mga bata na may atopic dermatitis, prone sila actually to ADHD, no? So probably because of the age, no? Hindi sila mapakali, na-hyper sila, no? Hindi sila maka-focus, no? And also some depression, no? It actually has to do rin, sinasabi nila, in theory, baka hypothesis nila, na pwede rin po kasi, no? Although may mga pag-aaral na rin, no? Na yung leaky gut can actually cause also the leaky brain, no? So some of the inflammation cannot just be in the gut, pwede rin siyang umakyat papunta sa ating brain. So it can cause actually these symptoms of hyperactivity and depression, no? Alright, ang dami ko pong sinabi, no? I'm really hoping na marami po kayong natutunan, no? And if you want any topics to be discussed, no, particularly po sa balat, no, I would recommend po na mag-message po kayo at tingnan po natin kung ano yung mga most requested na mga skin problems na gusto nyo pong itackle ko, no? And para po mas marami tayong matulungan, ha? And of course, kagaya na sinabi ko, kailangan po tayo mag-relax, no? Kasi ang stress ay hindi lang po yan nakaka-trigger ng asthma of the skin, napakaraming sakit pa po, no? Ang pwedeng ma-trigger ng stress, no? Emotional stress, it can trigger asthma, arthritis, no? A lot of respiratory, a lot of skin problems, chronic skin conditions, chronic medical conditions na trigger ng stress, heart problem, no? So because stress actually causes inflammation, no? So dapat makontrol natin yung mga inflammation na yan. Kumain tayo ng maraming gulay, they're rich in mga antioxidants, mga anti-inflammatory foods na tinatawag, mga fishes, no? They have high omega-3 fatty acids which are anti-inflammatory. Kumain tayo ng mga iba-ibang herbs, no? Marami tayong herbs, mga ano po to, mga luyang dilaw, no? Garlic, no? Onion. Gamitin po natin yan, no? Hindi naman po mga mahal yan, no? So kumain po tayo niyan, and kumain din po tayo ng iba-ibang prutas, no? Sana magmura na. So, yan. Tapos, and of course, kung kaya nyo rin naman, ma-afford naman po natin, ay dito po tayo sa organic, iwasan natin ng mga pesticides, magtanim po tayo, no? Sabi nga nila, agrarian, uso ngayon, no? Dahil tayo aasenso sa pagtatanim, no? So, mag-focus tayo sa organic foods. Ngayon, sabihin, paano naman namin ma-afford ang organic foods? Meron pong tinatawag na dirty dozen, no? Na yung po yung pinakamaraming content ng
pesticides. Makikita nyo po yan online. Isa na po dyan, apple, no? Apple, nectarine, peach, no? Tomato, no? So, yun po, kahit man lang yung mga dirty dozen na yun po, piliin natin na talagang organic. And of course, pwede po nating hugasan yung gulay, no? Ng tubig, with apple cider vinegar, or vinegar, ibabad po muna natin siya, mga 15 minutes, and then saka natin tanggalin. And saka natin i-refrigerate ulit. Balutin at i-refrigerate. Alright? Okay, so kung gusto niyo pa po ng part 2 nito, sabihin niyo po, no? Pag-usapan natin yung functional medicine approach naman to atopic dermatitis also, or yung mga iba pa po. Ayan. Thank you! God bless you! Stay safe. Also pala ha, don't forget, para ma-lessen ang ating stress, no? Meditate, no? Mindfulness, meditation, prayer, movement, no? Movement, mag-exercise. Alright? Alright, until next time. Bye! God bless you!